Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Bokya, Bisto, Buking, wala na talagang kawala itong si antivirus sa kanyang mga masasamang pinaggagawa sa ating bansa at sa ating taong bayan. Lista ng mga kasabwat sa PhilHealth corruption ay inilabas nga umano ni former President Rodrigo Roa Duterte at Vice President Inday Sara. Dito nga din natin makikita ng dami pala nilang naghati-hati na government officials at karamihan nga dito ay mga kongresista at mga senado. Talaga ang pera. Kahit sabihin nating matino ang isang opisyal ng gobyerno, kapag mas mahal niya ang pera kaysa ang bansa o sa ating mga taong bayan, tatalikuran at tatalikuran ang kanyang prinsipyo bilang isang servant ng ating bansa. Well, para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Well, ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, Vice President Inday Sara Duterte for President 2028 and FPRRD for Senator or Congressman 2025. Mas may tiwala na ang gobyerno sa ating bansa. Mabuhay po kayo and God bless po. At sabi din naman ng isang netizen, I don't belong to the kingdom. I belong to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, but I agree and believe that the kingdom is doing their part to share the gospel to all sons and daughters of God. At sabi din naman ng isang netizen, whatever constitutional amendment, whatever revision to amend the economic provision, no matter what, the most important is to love your fellow men, to love God above all, which is the basis of all laws according to the Holy Bible. When you love your fellow men, you should do everything for the goodness of the Filipino people. Lord, have mercy on us. Have mercy to our countrymen. More power. Ingat. Thanks. God bless po and your family. Sagot na si former President Duterte laban dun sa issue na binibigyan daw siya ng mga baril ni Kibuloy. Basahin natin. Sabi ni Tatay Digong, sabi niya, kami magtanggap ng baril galing kay Pastor Kibuloy. Ako pa nga ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas. O machine gun. It's a very stupid proposition. It's silly. Bakit naman si Pastor mamimigay ng baril sa akin? Saan siya kukuha? Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. I have about more than 500 registered firearms collectors category ako. Ibig sabihin, bili ako ng bili pero hindi ko magamit. Napaka-bugoy talaga. Bugoy sumagot talaga ito si Tatay Digong pero straight to the point at totoo talaga. Sobrang tama. And at the same time, sobrang nakapagtataka na bakit bibigyan ni Pastor Kibuloy ng mga baril si Tatay Digong. Ang dami naman niyang baril. Di ba? Bakit pa ba magiging source si Kibuloy, di ba, sa mga baril ni Tatay Digong? Marami naman siguro yung, di ba, pwedeng bilhan or pagkukunan. Bakit dun pa kay Pastor Kibuloy? At ang pinakamalupit pa, sinama pa talaga sa storya si Vice President, di ba, Inday Sara. Kaya talagang dyan mo maiintindihan, di ba? Dyan mo maiintindihan mga lords na yung mga witness no na dinadala ni Risa Hontiveros sa Senado, 'di ba? Ay questionable talaga. Sabi nila mga lords, nag-iba daw ang timpla ni former President Rodrigo Duterte kamakailan lang sa Cebu rally. 'Di ba? Kasi kung gaano ka intensive, 'di ba? Kung gaano ka explosive, 'di ba, sa Davao City ay medyo kabaliktaran daw sa Cebu City. Alam niyo bakit? Kasi sa totoo lang, sa nangyari pa lang sa Davao City, sobrang enough na 'yon para mabulabog, 'di ba? Para mabulabog ang mga kongresista, para mabulabog yung mga
nagpapakalap, di ba, ng perma para sa Chacha, para mayanig, no, si Romualdez. O, tingnan nyo anong nangyari, di ba? After dun sa Davao, anong nangyari? Di ba? Talagang itinigil nila no? Ganon, di ba? Ganon magpasabog. Kasi sa totoo lang mga Lods, di ba, kung babait-baitan tayo, kung babait-baitan, no, si former President Rodrigo Duterte, do you think papakinggan yan ni Romualdez? Do you think papakinggan yan ng ibang kongresista? Hindi! Do you think pag nagbabait-baitan lang tayo mga Pilipino, do you think papakinggan at rerespetuhin tayo ng mga politiko? Hindi! Di ba? Uutuin at uutuin nila ang mga Pilipino. Kaya tingnan nyo, di ba? May underground dyan sa pagkalap ng perma para sa charter change, di ba? Nangmumudbundang pera, namimigay ng ayuda. Under the table talaga. Kasi imagine mo, biglang gumising lang tayo one day. Wala, di ba may kumukuha na pala ng mga perma? At ang purpose pala doon, para amyendahan, di ba? At para baguhin ang konstitusyon, di ba? Kaya buti na lang mga Lods, andyan din si Tatay Digong Kahit masama na yung tingin ng iba sa kanya, pero tandaan nyo, si former President Duterte lang ang kayang manindigan ng ganun. Diba? Ang kayang protektahan ang mga Pilipino. Kasi imaginein mo, what if hindi nag-speak up si former President Duterte? What if tahimik lang si former President Duterte? Saan tayo pupulutin ngayon, diba? Baka natuloy-tuloy na yung mga gustong mangyari ng mga kongresista. Kaya whatever you say, kahit anong sabihin nyo, at the end, buti na lang ginawa lahat ng yon ni former President Duterte. Kasi kung hindi pa, good luck Pilipinas. Kaya nagigets ko talaga the way mag-deliver ng message si Tatay Digong. Kasi kung babait-baitan ka, hindi ka papakinggan Diba? Yan yung nagigets ko kay former President Duterte. Kaya inuuna niya yung tapang na salita. Inuuna niya yung pasabog para pag nagimbal na lahat, nakuha na ang atensyon, makikinig ka na. Galing. Well, ang pag-usapan natin ngayon ay yung tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Well, unang-una po ako po ay may programa sa SMNI. At ang SMNI po ay ang naging founder niyan, bagamat hindi na po siya involved sa SMNI ngayon, ay ang Kingdom of Jesus Christ na kung saan minsan ay naging executive pastor itong si Pastor Kibuloy. So meron naman po ako talagang link sa SMNI at hindi ko naman po yan kinakaila. Pero importante lang pong sabihin ko yan para naman alam nyo na kahit papano, meron kaming relasyon din ni Pastor Kibuloy, pero ako naman po bilang isang abogado, patas naman po ang aking komentaryo. Kung mapapansin nyo po, ang ginawa kong title para ngayong gabi is, ano bang alam natin kay Pastor Kibuloy? Kasi nga po, hindi natin alam kung ano talaga yung kasong hinaharap niya, kung saan nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanyang piskal at dahil dyan ay wanted siya ng FBI as of 2021. Alam niyo po kasi pagkakaiba sa Amerika, ang pulis at ang piskal nagtutulungan sa case build-up. Pag meron na po silang sapat na ebidensya, bubuo sila ng jury of their peers, yung ordinaryong mamamayan, at ipipresenta nila dyan in a sealed indictment. Hindi po sinasabi sa iba kung ano yung ebidensya na yan, at tatanungin ang mga members ng jury kung meron bang probable cause. Pareho po yung test ng probable cause. At kapag merong probable cause, isasampa ang kaso sa hukuman at magkakaroon ng warrant of arrest. Pero ang problema po sa Amerika, yung sealed indictment po yan ay sealed. Hindi mo alam kung ano talaga yung ebidensya laban sa nasasakdal hanggang siya ay mahuli at madala sa hukuman. Pag ikaw ay nahuli, tsaka mo lang malalaman kung ano yung ebidensya laban sa iyo. Kapareho yan ng International Criminal Court. No? Na ganyan din po yan. Nag-case build up sila hanggang kumuha sila ng warrant of arrest at hanggang walang warrant of arrest, hindi makakapasok sa kaso ang isang akusado. So 2021 pa po yung kasong yan. Ngayon po ay 2024 na. So yan po ang alam natin na may kaso siya. Ang kaso po niya para sa yung pagpapasok ng pera, para po sa human smuggling. Di umano yung mga miyembro niya ay kinuha na ng visa at pinagtrabaho sa Amerika at meron pang sexual slavery of some sort dahil daw yung mga nagtatrabaho sa kanyang mga staff members ay ginagawang parang mga pastora at pinagsisilbihan siya at sabi ng FBI meron pang mga allegations na pinipilitan na makipag-sex kay Pastor Kibuloy. Yan po ang sabi ng FBI. Pero ano pa hong alam natin kay Pastor Kibuloy? Well, yung 2018 February, abay siya po ay hinarang din sa Hawaii
At hindi lang po siya hinarang dahil po doon sa alegasyon na meron siyang mga dala-dala mga dolyares na hindi dineklara. Parang $300,000 po ata yung nahuli sa kanya at di umano'y hindi raw ito dineklara kasi hindi ka pa pwede maglabas ng dollars sa Amerika na in excess of 10,000 na wala kang deklarasyon. Pero meron na rin pong aligasyon. Gaya ngayon na meron daw pong human trafficking at meron ding sexual slavery. Ano po nangyari noong 2018? Yan po ay na-dismiss. Panandalian lang pong na-aresto si Pastor Kibuloy ng isang araw sa Hawaii at siya po ay na-release din. Pati yung kanyang eroplano na panandalian pong hinawakan ng mga Amerikano ay binalik din sa kanya. So ano pa pong alam natin kay Pastor Kibuloy? Well, sinimulan po niya itong Kingdom of Jesus Christ noong 1980 at mula po noong 1980, kung nakikita naman niyo kung paano mag-sermon si Pastor Kibuloy, talagang siya po ay charismatic. No? At dahil po dyan, lumago ang kanyang kongregasyon. Lumago po, hindi ko alam kung ilan talagang simbahan nila, pero kung kayo na pupunta po ng Davao doon sa airport, yung kanyang Kingdom of Jesus Christ ay katabing-katabi lang na airport. Sa ngayon po, gumagawa siya ng pinakamalaking Coliseum sa buong Pilipinas, mas malaki pa doon sa Coliseum ng Philippine Arena na tinayungan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay mas malaki, mas bongga. Ngayon, ang tanong, saan ba kinukuha ni Pastor Kibuloy yung kanyang pinagagawa sa kanyang Coliseum at pagsuporta ng kanyang mga congregation? But siyempre po, yan po ay sa mga contribution. Meron po ngayon mga lumalabas na pinipilit daw manlimos yung mga tao, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero kayo naman, paano naman po kayo makakaalap ng sapat na salapi para bumili ng pinakamalaking Coliseum sa Pilipinas kung yan ay galing lamang sa limos? Hindi naman po ata tugmayan sa karanasan ng ating mga kababayan. Ano pang alam natin? Well, marami pong inggit kay Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil nung kanyang kongregasyon po, lumaki by leaps and bounds, hindi lang po sa Pilipinas, simula lamang ng 1980 kung hindi sa iba't ibang parte ng daigdig kasama na ang mga Amerikano sa Amerika. Alam niyo po, ang mga Amerikano talaga naman pong meron tradisyon yan ng evangelism. No? Yung sila po ay mga protestante at ngayon po talaga ang mga pinakamalalakas na lumagong mga pananampalataya sa Amerika ay yung mga born-again Christians. At kung titignan nyo, talaga naman po dahil lumalago yung mga simbahan ng born-again Christians, napakalaki din po ng mga pundong na nakakalap nila na hindi naman po yan pinagbabawal dahil alam naman po natin ang simbahang Katolika, isa na po yan sa pinakamayamang institusyon sa buong mundo. Kaya nga po, yung mga kontribusyon mulat pa ng mga Katoliko, yan po ay nagpagawa ng Vatican City, no? Na kinikilala ngayon na isang estado, bagamat siya ang pinakamaliit na estado sa buong daigdig. Kinikilala na isang soberenyong bansa ang Vatican City dahil yan po ang seat ng Roman Catholic Church. So wag na po tayo magtaka kung ang mga iba't ibang mga simbahan ay lumalago at nagiging mayaman. Kasi nga po, meron silang paniniwala, una-una. At dahil meron silang paniniwala, may mga miyembro sila. At yung mga miyembro, nasa batas, nasa Biblia naman po yan, ay nagbibigay ng tinatawag na tithe. Ako po, nagtatithe din ako sa akin sa simbahan. Pagkabat ang simbahan po ay United Church of Christ in the Philippines. Mga protestante po kami. Ngayon, ano pang alam natin kay Pastor Kibuloy? Maraming naiinggit. Dahil alam nyo, sa internet, i-type nyo kung sino ang mga pinakamayayamang mga evangelist sa daigdig. Kasama po dyan ang ating Pastor Apollo Kibuloy. Meron po siyang eroplano, meron siyang helicopter. Ano naman ngayon, no? Napakarangyari naman at napakaraming mga ari-arian din ng simbahan Katolika at iba pang mga born-again na mga Christians. Kaya sila siguro nainggit, hindi nila matanggap na ang isang Pilipino ay magiging kasing sikat ng mga Amerikanong evangelist. Kaya hindi ako nagtataka kung maraming nagseselos at naiinggit sa Amerika, lalong-lalo na. At tapatin naman natin na ang Amerika talaga isa sa pinakamalaking mag-contribute sa kahit anong pananampalataya. Sa simbahan Katolika po, ang number 1 na nagre-remit ng pondo sa Vatican ay ang Archdiocese of New York. Ang pangalawa po ay ang Pilipinas. Pero una pa rin po ang Estados Unidos. Ano pa rin ang ating alam kay Pastor Kibuloy? Na ang kanyang simbahan po, siya ay tinuturing na the anointed son of God. Now, yung sarili kong mga kasimbahan, sinasabi nila, bakit ka nasa SMNI? Mali yung tinuturo ni Pastor Kibuloy. Ang paninindigan ko naman po dyan, kaya nga po meron tayong saligang batas na nagagarantiya ng freedom of religion. Ang ibig sabihin po niyan, merong karapatan ang kahit sinong mamamayan na maniwala sa isang sampalataya. Karapatan po nila yan at hindi mo po pwedeng alisin yan sa kanila. At ako bilang Kristiyano, wala naman akong problema dyan dahil lahat naman po ng mga Kristiyano, we are all anointed children of God. Bagamat ang sinasabi ng iba, sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, siya lang yung anointed of God. No? Pero yun nga po paniniwala nila. Karapatan nila yan. Yan po ay garantyado ng saligang batas ng Pilipinas at ng karapatang pantao sa buong daigdig dahil ang freedom of religion includes the freedom to believe and the freedom not to believe. So, ang sabi nga ng Korte Suprema sa Pilipinas, yung mga ibang pananampalataya na nagagalit sa doktrina ng mga kakompetensyang simbahan, well, ang sagot sa bad theology ay mas mabuting theology. The answer to bad theology is
better theology at hayaan mong magsalpukan yung ibang doktrina ng pananampalataya dahil sa salpukan ng malayang merkado ng idea, diyan nabubuo ang paniniwala ng mga sumasamba sa iba't ibang mga pananampalataya. So, meron din po tayong doktrina na hayaan natin magdebate yung iba't ibang mga paniniwala at pananampalataya at hayaan natin pumili ang tao kung ano ang kanilang paniniwalaan. Ano pa pong alam natin kay Pastor Kibuloy? Na siya po mula po yung sinimula ng kanyang simbahan na Kingdom of Jesus Christ, siya po matalik na kaibigan ni Rodrigo Roa Duterte nung siya'y mayor at siyempre nung naging presidente at matapos na maging presidente ang ating presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang naman po si FPRRD ang naging matalik na kaibigan ni Pastor Kibuloy. Pag-eleksyon po, lahat ng presidente, lahat ng kandidato ng senador, lahat ng kandidato dyan na lokal dyan sa Mindanao at sa Davao lalong-lalo na, pumupunta po kay Pastor Kibuloy para kunin ang kanyang basbas. Ginawa po namin yan noong 2016 election, ginawa rin po namin yan yung sumunod na eleksyon. Pumunta talaga sa Davao at kinuha ang basbas ni Pastor Kibuloy. Ano ba po ang alam natin kay Pastor Kibuloy? Na ako po, napansin ko talaga ang SMNI dahil dun sa kanilang ginanap na senatorial at presidential debates noong 2022. Super bongga po at super heavy sa intellect ang debate ng SMNI. Kaya po naging kilala natin si Claire Carlos dahil isa siya doon sa panelist na nagtatanong ng napakahirap na mga tanong sa mga kandidato para sa senador at sa presidente. Isa sa hindi natin makakalimutan ay yung sinabi ni Claire Carlos dahil hinihingi daw ata ni Lenny Robredo kung ano yung mga tatanong na mga tanong ni Claire Carlos. Ang sagot ni Claire Carlos, dahil gusto mo magpresidente, hindi ka po pwede maghanda ng sagot. Dapat alam mo ang sagot sa lahat ng mga katanungan. At ang alam din natin, yan lang po ang debate na sinalihan ni PBBM kung saan napatunayan niya ang kanyang galing at nailatag niya ang plataforma. Ang huling alam din natin sa kay Pastor Kibuloy, yung SMNI, yan po ay nagkaroon ng tutok na coverage kay PBBM. Ang tawag po nila parang coverage of the frontrunner. Dahil alam naman natin na frontrunner si PBBM, talagang tinutukan nila ang kampanya ni PBBM. Kaya nga po ako, dahil umakit ako sa entablado ni PBBM, kahit saan po kami magpunta, na-interview ng SMNI na embedded talaga sa kampanya ni PBBM. At alam din natin na matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang SMNI ang ginamit na tulay ng dating presidente para iparating ang kanyang mensahe sa taong bayan sa pamamagitan ng kanyang programa na Gikan sa Makasa. Yan naman po talaga ay naging programa ni Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, nung siya ay mayor pa. At maniwala kayo hindi, yung programang yan dati ay nasa ABS-CBN lokal ng Davao City. And finally, alam din natin na dito sa SMNI, nung tinanggalan ng confidential fund si Sara, dyan po nagalit ang Presidente Rodrigo Duterte at tinawag ng Kongreso ang pinakakorap sa lahat ng institusyon, dahilan ngayon para gumalaw ang Kamara in defense of Speaker Romualdez at yun nga po, nagpasa sila ng resolusyon para i-revoke ang prangkisa ng SMNI na naging basehan naman ngayon ng National Telecommunications Commission para indefinitely suspend ang prangkisa ng SMNI. So nawala po sa ere ang SMNI dahil sa reklamo ng mga kongresista, unang-una, yung sinabi ni PRRD na pinakakurap ang Kongreso at pangalawa, yun nga pong sinabi ni Ka Eric sa programang Laban ng Masa na kung totoo nga ba na 1.7 billion na ang nagagasta ng speaker para sa kanyang mga biyahe na naging dahilan nga para magkaroon ng congressional hearing, ma-cite in contempt si Lorraine Badoy at saka si Ka Eric at ngayon po maging dahilan para mawala na nga ang prangkisa ng SMNI. Kung isusuma total natin ang mga nalalaman natin kay Pastor Kibuloy, alam natin ang mga sumusunod. Una-una, siya po talaga ay matinding kaibigan at supporter ni PRRD. Pangalawa, siya po ay isang politically influential religious leader dahil meron siya mga tagapagsunod. Sinasabi nila 7 million, may nagsasabi mga 1 million lang yan, pero matindi po yan dahil ang estimate ng support base ng Iglesia ni Cristo ay 3 million. Pangatlo, alam din natin na bukod dito sa political clout ni Pastor Kibuloy, siya rin ay merong SMNI na pinagkatiwalaan ng tao, lalong-lalo na ng huling eleksyon ng 2022 dahil bongga ang kanyang mga debate at ang kanyang mga panelists talaga naman pong may utak. Hindi yung mga mamamahayag na pangiti-ngiti at nakikilala lang dahil sa kanilang itsura. Utak at tunay na mga tanong ang tinanong sa mga kandidato. Ngayon, alam din naman natin na ang Presidente Duterte
kinilala ng marami dahil nga po sa kanyang independenteng foreign policy. Kaibigan ng lahat at hindi po siya kalaban ng kahit sino man. Pero yan po ay naging dahilan para itaguyod niya ang soberenya ng mga Pilipinas at sabihin sa mga Amerikano, hindi nyo kami po pwedeng diktahan. At dahilan din kung bakit ang sabi ng presidente, dahil pinatay nyo kami nung panahon na tayo naggera, dahil alam natin na ginagamit nyo lang ang Pilipinas para maging unsinkable aircraft carrier sa inyong mga military adventurism, titigil ko yan, kamuntik na nga niyang paalisin ang VFA, at siya po ay lumapit sa kapitbahay ng China para sa pamumuhunan, para sa kalakalan, at para maging matalik na kaibigan. At alam natin yan, galit na galit din ang mga Amerikano kay Duterte. Dahilan nga talaga na talagang wow, tuwan-tuwa sila natapos ng termino ni Presidente Duterte at ngayon naman po, sigurado po ako, binabantayan nila si Sara Duterte. At ang tingin ko naman po, ina-assess nila kung magiging equaling banta ang Sara Duterte gaya ng banta ng Amerika. So ngayon, pag tatagni-tagniin nyo yan, si Kibuloy ay naging importante lang naman dahil kinikilala siya sa isa sa pinakamalapit na kaibigan at supporter ni Presidente Duterte. At dahil po dyan, talagang pinasarang SMNI una-una para mawalan ng boses ang dating presidente. Dahil nga wala na siyang gikan sa masa. Ngayon, regular press briefing na lamang sa Davao na iba pa rin siyempre yung inaabangan ng taong bayan na gikan sa masa. At dahil dyan, hindi natin po pwede baliwalain yung mga nasabi ni Pastor Kibuloy sa kanyang mensahe nung kailan lamang. Una-una, nagalit din sa kanyang Amerika dahil galit ang Amerika dun sa kanyang matalik na kaibigan na Duterte. In fact, ang paniniwala ni Pastor Kibuloy, kaya lang naman nagalit sa kanyang mga Amerikano dahil nga napakalapit niyang kaibigan at aliado ni Presidente Duterte. Pangalawa, nasa ng ebidensya laban sa kanya. Noong 2018, na-dismiss ng hukumang Amerikano ang mga kaso laban sa kanya. Kasama na po yan yung allegation ng human trafficking at saka sexual harassment. 2021 pa, nag-issue ng indictment sa kanya. Yes, wala sa Amerika si Kibuloy. Pero alam naman natin ang nangyari kay Mark Jimenez. Kapag wanted ka sa Amerika, automatic na nagre-request na extradition. Bakit hindi nangyari yon? Bakit hanggang ngayon, 2024, walang request for extradition? At bakit hanggang ngayon, wala pang ebidensyang napipresenta ang mga Amerikano? Well, pagtagnain natin yung nangyari noong 2018 at saka yung kaso na sinampan ng 2021 hanggang 2024, wala pang nangyari. Kung siguro na-dismiss yung kaso sa 2018 dahil ito po ay dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi rin umuusad ang kaso na sinampan ng 2021 dahil kulang din sa ebidensya, dahilan kung bakit hindi pa hinihingi ng mga Amerikano ang extradition ni Kibuloy. Ngayon, ang sasabihin ng mga Amerikano, harapin ang mga kaso sa Amerika. Sino bang hindi nagsusulong na ipakita ang ebidensya? Di ba mga Amerikano din? At yun nga, isipin niyo si Mark Jimenez, ang kanyang kasalanan lamang ay illegal campaign contribution sa mga Clintons. And yet, ang bilis. Matapos ang eleksyon, kaso kaagad, extradition kaagad si Mark Jimenez, trial kaagad sa Amerika, napulong siya, uwi si Mark Jimenez. Bakit hindi ganyan ang proseso laban kay Pastor Kibuloy kung malakas talaga ang ebidensya nila laban kay Pastor Kibuloy? So ano po ang aking conclusion? Well, pakinggan po natin ang sinasabi ni Pastor Kibuloy at mukhang meron pong katotohanan. Meron pong witch hunt laban sa kanyang mga Amerikano dahil banta sa mga Amerikano si Presidente Duterte at siya ay kinikilalang pinakamalapit na aliado at supporter na nagbigay pa ng boses kay Presidente Duterte. Pangalawa, mahina siguro ang kaso kaya hanggang ngayon hindi man lang rin ni-request ang kanyang extradition. Pangatlo, yung mga ebidensya na pinapakita ngayon ni Senator Ontiveros, yan po ay mga dati na nagreklamo. Yung babae na allegedly siya ay linapastanganan ni Pastor Kibuloy, nagdemanda na po yan sa Davao ng kriminal. Na-dismiss po. Itong alias Ray na nagsalita na naman ngayon na di umano lumabas sa Kingdom sa Prayer Mountain si Pastor Kibuloy kasama si dating Presidente Duterte at si Inday Sara na bitbit ang mga baril. Hello, sa tanda ba naman ni Presidente Duterte, siya pa magbibitbit ang baril at sa dami naman ng bodyguard ng mga Duterte, sila pa magbibitbit ng baril. Pero yung alias Ray, ay nako, bago pa po nagkaroon ng paratang kay Pastor Kibuloy at matapos magkaroon ng paratang kay Pastor Kibuloy sa kanyang live interview, panayampuri niya kay Pastor Kibuloy. So anong masasabi natin kay alias Ray? Sinungaling. At yung babae naman na pinresenta ni Senator Ontiveros, sinungaling din dahil na-dismiss ang kaso niya ng piskalya. Nag-apila siya sa DOJ at ngayon tumakbo sa Senado para magkaroon ng trial by publicity. Hindi ko po pwedeng depensahan
na walang ebidensya laban kay Pastor Kibuloy dahil hindi ko pa nakikita ang mga ebidensya. Wala pong nakakaalam sa atin kung meron mga ebidensya o wala. Ang alam ko lang, kung malakas ang ebidensya, dapat na ihain na ang kaso at dapat siya na-extradite na. Pero dahil nga po hindi umuusad, parang naniniwala ko sa mga sinasabi ni Pastor Kibuloy na wanted siya dahil sa kanyang suporta kay Presidente Duterte at dahil nga po yung sa international political conflict between China and the US. Yan po yan eh. Yung girian ng Amerika at ng Amerikano at dahil ang tingin nila, si Duterte at ang kanyang mga kaalyado ay pro-China at anti-US. At pangalawa, siyempre po, bukod dun sa political na anyo ng mga bintang sa kanya bilang kaalyado ni Presidente Duterte, hindi mo rin maaalis na yung kanyang pinagdadaanan ngayon ay talagang witch hunt para sirain ang kanyang Kingdom of Jesus Christ, para mawala ng tiwala sa kanya ang kanyang mga tagasunod sa kanyang simbahan, at para nga po tuluyan ng masira ang kanyang pangalan. Otherwise, dapat tinuloy na ang proseso ng paglilitis. Pero, gaya ng sinabi ko po hindi ko alam kung anong ebidensya, nagtataka lang ako kung bakit mga Amerikano na yan, kung malakas ang ebidensya, matagal na dapat na itinuloy ang paglilitis. Pero ang katotohanan po, ayon sa mga abogado nga ni Pastor Kibuloy, ang Amerika pa ang palaging nagpapapuspone ng trial. Bakit? Dahil nga po gaya ng nangyari noong 2018 na binasura ang kaso laban kay Pastor Kibuloy, o pwede rin po mabasura ang mga kaso laban sa kanya. Base doon sa kaso na isinampa ng 2021. At syempre po, nandyan din yung usaping politika sa Pilipinas mismo dahil habang pinasara nila ang SMNI, nawalan ng boses ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kabila ng katunayan na tanging SMNI lang ang sumuporta sa kandidatura ni PBBM noong 2022. At ating mensahe sa mga iba pang mga simbahan at iba pang mga istasyon ng media, kung nangyari yan sa number one supporter na simbahan ni PBBM at istasyon na number one supporter din ni PBBM. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!